Good morning. Good morning, Sander. Good morning, Angel. Magandang umaga po. Opo, ma'am, bigyan nga po kami ng idea hinggil po dito sa proposal na 10.74 billion pesos na panukalang proyekto na maglalagay nga po ng AI o yung Artificial Intelligence Driven Border Security System. At kailan po ito, kumbaga, mapapakinabangan, magagamit dito po sa ating bansa? Yes, ito pong natanggap na proposal ng PPP, Public-Private Partnership Center of the Philippines. Galing po ito sa isang independent proponent, an unsolicited proposal po galing sa isang proponent saying that they can provide the technologies for the Bureau of Immigration. Meron silang mga gamit and tech that can kumbaga magagamit ng BI, hindi lang sa front end, pati po sa data processing and back-end processing ng lahat po ng mga information. And ito po ay kanilang inoffer sa PPP at siya pong binaba sa Bureau of Immigration para i-review at nakita po natin na it's worth considering. It's worth considering dahil ang maganda po dito is that all international airports, so 11 yan na international airport plus isang international seaport, mabibigyan na po ng sapat na teknolohiya finally ng without cost to the government. Without cost po. Paano po yun? Sino po yung sasagot ng 10.7 billion pesos na gastos po kung sakasakali? Doon po sa proposal, it's a private proponent po na shoulder ng cost for the technologies. Ito naman po ay magiging user pay model. Kumbaga, ang gagamit po, siya lamang ang magbabayad para doon. Parang ang konsepto nito ay parang tollways doon sa mga highways, expressways natin, NLEX, SLEX, Skyway. Yung gumagamit lamang, yun lamang yung magbabayad doon sa paggamit ng pasilidad na iyon. Kumbaga parang yung mga biyahero din pala, Ma'am Dana. Tama po ba? Ganun po? Ay magbabayad din. That is the proposal po para instead na maburden lahat ng taxpayers for this, ang proposal po ng private company is that only the users, it's worth considering, nakikita natin, pero of course marami tayong mga ibang factors na tinitingnan, but it was considered by the office kasi nakikita natin yung kagandahan nito doon sa ating gobyerno bilang hindi maglalabas po ng pera ang ating government. Oh, okay. Ano ho yung mga, kung halimbawa po i-approve natin ito, ano hong mangyayari? Kumbaga po, ano yung i-install at ano po yung kukunin sa aming data? Yes, ang data po na kinukuha is the same data as what is being taken now. Pero meron po itong biometrics, may facial scan na data na makukuha. Meron pong technologies like the electronic gates, the data processing after that. Meron silang, doon sa nabasa ko, may AI na analysis doon sa data. Kasi ngayon, ang data analysis natin is manual. Isa-isahin mo, ano yung trends, ano yung ganito. But with the technology, pwede tayong mag-alis na ng mga tao sa frontline, which is the trend sa ibang mga bansa. Sa ibang mga bansa, halos wala na. There was this country na pinuntahan ko na 2 immigration officer lang yung nandun. Lahat machine ang kaharap mo. Pwede pong malaman ano pong bansa? Singapore Canada. po ba? Canada. Canada. Opo, Oo. parang ganyan na rin yata ma'am sa parang Singapore and Hong Kong. Kumbaga po yung immigration officer, actually baka nga hindi po immigration officer, baka lang po yung parang usher lang na dito kayo pipila. I-assist ka lang. I-assist ka lang pero yung tao na alam niyo po yun parang magi-interview pa sa'yo. Kumbaga Wala po, na. yes, oo. Kasi ang processing, ang profiling, hindi naman sa mukha nakikita, kundi dun sa trends. Ano ba to? Saan ba to galing? Anong age range nito? So, yung data na yan can be collected prior to pagdaan sa immigration. So, targeted processing through technology.
Ito ba ma'am yung 480 na binabanggit noon ng immigration? Yes, ito po yung lumabas po before na nasa balita na 480. This is actually two-way ito. It's just 247 for one way. And the proposal is to include it already in the ticket. Kung makikita niyo po, even for other countries, kasi ganun meron talagang binabayaran doon sa security and sa immigration. And it's included in the ticket na binabayaran natin. Opo. Paano naman po, may safeguards po ba ang immigration, ma'am, para hindi po makompromiso yung mga biometrics data na kukunin po mula po sa mga biyahero? Ang kagandahan po nito is that the data will remain with the BI. Hindi po ito maaaring ma-access, mahawakan, magamit, ma-transfer po ng technology provider. Ito po ay sa BI lamang. At wala po sila doon kasi meron tayong Management Information Systems Division na siya mismo ang mag-handle po ng data na nakukuha natin. Okay, so wala pa ma'am no. Sa inyo hong palagay ilang percent yung kumbaga yung kanyang feasibility na maikakabit po ito at maipapatupad din plus yung additional po na 200 pesos na immigration fee? Siguro po it's too early for me to answer kasi it's still being assessed by the different government agencies. Tandaan po natin, hindi lang po BI kasi ang nag-a-assess nito. Of course, there are also other government agencies that would assess kung ito bang proyektong to na offered by a private company is beneficial to the government. So yun po ang mga tinitingnan ng iba't ibang ahensya. Nandyan yung OSG, DOJ, of course yung PPP Center kung saan sila nag-submit, pati DOF po for the fiscal considerations itong proyektong ito. So this project is still being assessed by the different government agencies. So at this time po, wala pang pinipirmahang kontrata or wala pang finality ang buong agreement. So it might be too early for me to say if it's pushing through or not. Po. Ma'am Dana, alam nyo naman dito sa atin dahil nga medyo mahirap ang buhay. Siyempre ating mga nakikinig, nanonood, sabihin, ay nako may bago na naman tayong babayaran. Hindi ka pa umaalis ng bansa, bawas-bawas na yung pocket money mo, di ba? Pero sa atin kasi Ma'am Dana, ganito po kapag nakita naman natin na maganda yung resulta nung dagdag bayad, okay lang, di ba? Kumbaga may progress, may development, okay lang. Ano po ang garantiya na kapag ipinatupad ito sa kasakali, na magiging maayos, wala na mahabang pila, 'di ba? Kasi yun ang usually problema, Ma'am Dana. Sa immigration Yes, lalo na kapag peak season po. Yes, ang maganda po dito is technology na talaga, technology-driven tayo. Ngayon we are moving towards that. Meron po tayong mga bagong electronic gates, but we want it fully modernized already. Kasi yung mga kapitbahay natin, nakakaingit naman yung mga kapitbahay natin, yung mga other countries po that are already fully modernized. And we want the same for the Bureau of Immigration in whatever modality. So titingnan po ng ating ahensya kung ano yung pinaka-beneficial na action taken for the entire government. Kung ito po ay nakita ng different agencies na beneficial sa ating gobyerno, then it could be considered. If there are other modalities na maaaring might present themselves, then it could be considered po. But ngayon, gusto nating makita ano ba ang modality na makuha lahat ng technologies na to na pinaka-beneficial sa ating gobyerno. Opo. Ma'am, tama ho ba na ito po ay para lang po sa mga foreign travels, hindi po kasama yung domestic? Yes, for international travel. Okay. Sige pa. At saka sakali, ma'am, meron po bang magiging pananagutan yung mga private partner po natin saka sakaling pumalya po yung kanilang sistema? Kumbaga, ang gusto natin parang kasi MRT, LRT, ganon. Magarantiyahan yung ng mga Pilipino, yung data po natin. Yes, part din po ng agreement is the maintenance of the technologies. And one good thing about this offer is doon po sa agreement nakalagay, every 4 years, there's a refresh of technologies. Kasi hindi naman po yan, yung technologies po ng immigration in other countries do not reach 10 years Talagang lagi yung bago. Kasi kung ano ang bagong technologies, dapat salang yan agad ng salang. Kasi yan ang pinaka-protection mo
against legal migration, illegal movement. So this offer has a 4-year refresh of technologies, which we see as a good thing to consider. Opo. Ma'am Dana, sa ibang paksa po, no, ang Department of Justice po naglabas po ng Immigration Lookout Bulletin laban po kay Ateneo o ex-Ateneo coach Tab Baldwin et al. Ano ho yung magiging tungkulin po ng BI? Yes, sa atin po ang Immigration Lookout Bulletin is to monitor the movements of the individual. Ang ibig sabihin po, kapag dumaan po siya sa ating mga immigration officers, ang role ng ating immigration officer ay tawagan po lahat ng mga relevant government agencies to inform them that the subject is departing or arriving, to get all the necessary information kung saan siya pupunta, how many days he will be staying here, and to confirm with the relevant government agencies kung merong freshly issued warrant of arrest or departure order or any kind of order issued against the subject. Kung wala po, he will be allowed to depart, to travel. Kung meron naman po, yan po ay i-implement ng government agency na involved dito. Opo. Speaking of that, Ma'am Dana, kamusta po ang monitoring natin kay Senator Bato? Kasi may mga ulat na siya daw po ay di umano nakalabas po ng ating bansa. So far po, doon sa ating records, wala pong movement. He has not recent travel records po sa ating mga counters. Opo. Pero ang problema kasi dito, Ma'am Dana, yung backdoor po natin. Paano po natin Pag ini-intensify? nagbangka yung mga ganon, di ba? Paano po Mm-hmm. natin ini-intensify ito, Ma'am Dana? Yes, although these areas po do not fall under immigration kasi ito pong mga tinuturing natin ng mga baybay dagat ay binabantayan po ng local government units, ng Coast Guard po and ng police. So far naman po, kasi kapag may mga nai-intercept sila doon, lalo't mga dayuhan, mula nung nagkaroon ng mga issues about backdoor exits, they've been informing us po na may mga interceptions doon to get the details or the information about the subject. So far naman po, wala naman po silang nailalahad sa atin that there was any attempt doon po sa mga baybay dagat. Opo. And with that, Senior Immigration Officer Dana Sandoval, maraming Thank you, salamat Ma'am po sa Dana. inyo, ma'am. Anytime po. Salamat po. And magandang umaga. Maraming salamat po ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval. Actually, yung ganyang gastos, yung iba naman sa atin pabor sa ganun eh. Basta makikita mo Yan. lang kung ano yung binayad mo. Yan yung sinabi ko nga kanina. Oo. Kasi tayo, magreklamo na. Sa una magreklamo ka eh. Kasi, Ano ba yan? May dagdag bayad, ganyan. Wala pa nga tayo sa pupuntahan. Bawas-bawas na yung pocket money ko. Pero, pag oo. nakita mo kasi na okay ang sistema, o ikukumpara mo kasi yan sa dating sistema sa ngayon, pag nakita mo okay naman, okay na siguro ito. Kasi Tsaka, di ba yung iba daw offload ng yes. porket daw hindi raw maganda yung damit. Yung Correct. alam mo yun, may mga ganun daw eh, or mainit daw yung ulo nung immigration officer na parang alam mo yun, may problema sa bahay. Oo. Minsan daw yung Binigyan ibang... siya ng yearbook. Oo. Ano ba yun? Paano, sa travel mo dadang ba yearbook? Kaya nga. Tsaka hindi magdadala ka ba ng birth certificate? Kaya nga, Oo, diba? minsan hindi naman kasi, alam mo yun, ikaw nga, iisipin mo, nasa ba yung birth certificate ko? Oo, hindi mo naman din gagamitin kasi. Kung machine na po yung babasa, Yan. makikita naman dun na parang ito, may NBI record to. Parang ito, dating tumakbong senador. Tapos, May kaso may na. kaso to. Ito, may kasong plunder to. Kumbaga, lalabas na dun sa computer. Oo, kasi may database sila. 'Di ba? Tsaka actually late na nga tayo. Oo, 'Di ba? Sa sinasabi mo sa Singapore, Hindi. sa Thailand, sa mga kapitbahay nating bansa, ganyan na po ang sistema. Gusto kasi natin may sticker yung passport mo. Well, ginagawa kasing collection niya. Oo, kumbaga di ba, para pag nakapag-travel ka, Oo. kagaya nun, alam ko yung mga Singapore, mga Hong Kong, hindi naman nagtatatak Hindi na. sa passport eh. Oo. So wala kang pruweba na, nagpunta pa naman din kami ng Hong Kong Wala nang tatak. Pero Wala hindi nang tinatakan. stamp. Oo. Tatak RMN. Yun na lang, maganda. Tatak RMN, di ba? Kaya po, pagka nangyari yun, wala nang tatak sa passport natin. Pero mas magiging mabilis. Yung pila. Oo. Tsaka makikita agad kung ikaw ba'y may kaso. Tsaka sa diba? mga bansang Kung hindi raw immigration, computerized. Out bulletin ka ba? Yung mga bansa raw na hindi computerized ng immigration, dumadami raw ang mga naka-wheelchair para mapa-prioritize.
napapanggap daw na PWD o kaya senior, nahihirapan para daw mauna sa pila. Sa pila, Eh diba? kung ganyan ho na computerized na, kumbaga mas magiging maalwan Correct. yung ating Mas biyahe. maikli yung pila, di ba? Yan ang problema kasi. Ang hirap pipila ka, pandami mong bagahe. Sa totoo lang. Excited ka na sumakay ng aeroplano. Kasi sa windows, Tapos na, bukas sa bintana, upo. tapos naubos nyo na yung chichirya nyo. Kaya ang mahal pa naman ng pagkain sa airport, partner mo. Naubos nyo na yung lahat ng inyong mga baon, hindi pa kayo nakakasakay. Nakakasakay. Dahil nga po dun sa haba ng pila sa immigration.